bukod pala dun sa 50 mahigit na former and active PNP personnel, meron ding 8 na senior officials ng Duterte administration, including Duterte himself, na implicated dun sa kaso. So yan po yung bago. Tapos, liliwanagin ko lang na yung ICC po ay may engagement po sa amin dahil kami po yung isa sa unang nag-file ng communication. So, nakikipag-engage sila sa amin, coordinate sila sa amin tungkol dun sa mga pag-facilitate ng mga witnesses at iba pang mga pwedeng ebidensya namin maibigay. Pero, dito sa mga updates sa ICC ay nakukuha namin ito doon sa mga taong privy doon sa ongoing investigation. So ito rin, sila rin yung mga nagbibigay ng impormasyon sa amin na nung mga panahon na sinasabi ng Duterte officials na madidismiss yung kaso, wala raw ebidensya, pero sinasabi namin na magsisimula yung preliminary examination at magsisimula yung investigation at yung pagpasok at paglabas ng ICC investigating team dito sa Pilipinas. So lahat po ng naipasa namin na impormasyon sa publiko ay accurate naman, no? Kaya ito nga, pag sinasabi namin na na-issuehan ng summons itong mga PNP personnel at meron na pong nag-cooperate, no? Meron na pong nag-cooperate dun sa mga kinuusap ng ICC, kaya buong-buo na yung kaso. Kaya na talagang it's just a matter of months or weeks for that matter, lalabas na yung warrant. Are you at liberty o may information kayo kung sino-sino yung mabibigyan ng warrant? Base sa aming impormasyon, ang unang mabibigyan ng warrant is si Duterte. Yung first batch, isa lang siya, no? Yung second batch, ang tinitignan na baka ma-issuehan ay si Bato de la Rosa, Bongo, at baka si Vice President Sara Duterte. Ito ay kaugnay dun sa kanyang involvement dun sa EJ case when she was mayor of Davao City. Kasi maaaring sinimulan ni Duterte yung extrajudicial killings when he was mayor, pero nung nag-mayor si Sara Duterte ay nagbigay siya ng bagong direktiba ayon sa salaysay ni Arturo Las Cañas na ito na yung tokhang version ng EJ case. At merong ebidensya laban sa kanya at ito ay hindi pa disputed as of now. So ganun yung nakikita natin by batches. Unang batch, isa lang. Pangalawang batch, baka 3 o 4. Then, yung mga ibang implicated na PNP officials. May binigay June and July. Ibig sabihin ba yung June yung first batch, July yung second batch? Hindi natin masabi. Sa totoo lang, ito estimates lang ito based dun sa historical records ng pag-issue ng warrant ng pre-trial chamber. So, pre-trial chamber, as early as 30 days from the application of the warrant, naglalabasan sila ng warrant. So, you will count from there. Si President BBM may several pronouncements na hindi makikipag-ugnayan ng gobyerno. And I think Justice Secretary Remulla binantaan pa yung mga taga-gobyernong makikipag-participate dun sa ICC investigation. Anong epekto nito dun sa kaso kung meron? Ako naniniwala na si President Marcos ay magbabase ng kanyang desisyon doon sa mga prevalent circumstances.
Kaya nga palagi ko sinasabi, he will say what he needs to say, but in the end, he will do what he needs to do. No? At through the past several months, nakita natin, noong una nga, sinabi niya, kinukonsidera na pumasok muli sa ICC ang Pilipinas. At ano yun? So, iba yun dun sa eventually sinasabi. Pero in light of the political developments now, I think, maaring magbago pa ang isip ni President Marcos. Depende sa circumstances pag lumabas na yung warrant na yan. Itong kaso ito was written in bloodshed. Pag ba inaresto ito, magkakaroon din ng bloodshed? Not necessarily, no? Kasi ano nga yan, depende yan kung gagawin yung pag-aresto, let's say sa Davao, or kung magbabarikada sila doon, maraming scenarios. Pero ako naniniwala na pag lumabas yung warrant of arrest, padadaanin ito ng ICC sa Interpol. At ang Interpol, meron tayong obligasyon. Kasi international agreement yan. Kailangan natin i-honor yan. At kamakailan lang humingi tayo ng tulong sa Interpol para kay Tebes. So, ganun yun magre-reciprocate ka. So, naniniwala tayo pag nilabas yan at in-issue through the Interpol, mag-file yan sila ng petition for TRO sa Korte Suprema para magkaroon sila ng oras dyan. Pero, ano lang yan? It's just a matter of time. Eventually, lilipas yung TRO na yan. If at all, At ang mga scenarios available kay Duterte ay either lalabas siya ng bansa, tatakas siya, kagaya ng ginawa ni Tebes, or magtatago siya, kagaya ng ginawa ni Kibuloy. No? Pwede siya magtapang-tapangan at magbarikada siya sa Davao, pero idadamay pa niya yung mga taga-Davao pagka ganon. Kung sa kanya, magpakalalaki siya, nag-utos siya ng pagpatay at saksing buhay yung buong Pilipinas doon sa pag-utos niya na yon, pinagmamalaki niya yon. Di kailangan lalaki niyang tanggapin itong consequences ng kanyang actions. Sino